Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw, ako si Jenica, 49 years old. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako ay 25 pa lamang, taong 2001. Bali karanasan po ito ng kapitbahay namin na si Aling Ason. Katatapos ko lang po mag-aral ng kolehiyo ng mga panahong yon. Si Ate Mandy na isa ding mananambal ay landlady ko po sa inuupahan kong apartment sa Dumaguete City. Okay naman po ang buwanan kong renta. Afford naman at komportable ako dahil hindi istrikta si Ate Mandy. Simple at palangiti. Kabaliktaran ni Aling Ason na sa tuwi na ay pinariringgan ng aking landlady. Hindi lang siya kundi lahat kaming ayaw niyang maging malapit sa kanya. Madalas niya kaming gawa ng kwento na naging dahilan ng kaguluhan sa aming lugar. Si Aling Ason ang tipo ng babaeng mahilig sa dangling earrings, mga accessories niyang bangles at malalapad na headband. Makapal din ang makeup niya sa mukha na para bang rainbow. Isang araw, nagkataong nasa labas si Ate Mandy. Naghihintay sa binili niyang inihaw na Betamax sa taba ng baboy nang maabutan ko mula sa paghahanap ng trabaho. Gipit ako noon, lalo na at nasa bukid ang aking pamilya. Ayoko namang umuwi dahil pagbubungkal rin ng lupain ang magiging trabaho ko kung sakali. Hindi sasapat ang kita ko doon para piyansahan sa kulungan ang bilanggo kong kapatid. Kailangan kong mag-ipon. Ang problema, bayaran na ng buwanan naming renta sa susunod na araw. Dahil wala pa naman akong maaasahan sa aking mga nilalakad, kinailangan ko munang makiusap kay ate. Ate Mandy, magandang hapon po. Nandito pala kayo sa labas. Oh, Jenica, maaga ka ngayon ah. Opo. Maaga po kasing natapos ang job interview ko eh. Tatawagan na lang daw po nila ako kapag nakapasa ako. Ganun ba? Abay ayos yun, Jenica. Masaya ako para sa'yo. Salamat po, Ate Mandy. Kaso lang may problema kasi ako eh. Ha? Ano yun? Sabihin mo na at baka may maitutulong ako sa'yo. Baka naman po pwedeng sa susunod na linggo na lang ako magbayad ng renta sa bahay. Madidelay lang po ng konti. Medyo nagipit kasi talaga eh. Sakto naman na lumapit sa ihawan si Aling Ason. May reputasyon na talaga ang babae bilang mapagmataas, tsismosa at pakialamera. Kunwari lang na strikta at maldita. Pero ang alam lang naman niyang apihin ay ang mga taong hindi sumasagot sa mga hirit niya. Ano? Delay na naman? Nako, Mandy, sinasabi ko sa'yo, kapag pinagbigyan mo yung mga tenants mo palagi, siguradong malulugi ang kakarampot mong negosyo. Gagaya-gaya ka sa akin mga barat naman yung nakukuha mong tenants. Uminit ang ulo ko sa kanyang sinabi. Napakarami niyang alam. Ilang beses na niyang kinutya si Ate Mandy. Madalas nga pinariringgan niya ang landlady ko na mahina raw ang negosyo. Kesyo, bakit hindi gumaya sa kanya na nasa abroad na nga ang asawa ay marunong din daw kumita sa pamamagitan ng online business. Higit sa lahat, wag daw siyang magpapautos sa mga kagaya kong extend na lang ng extend ng bayad ng upa. Baka raw ginagamit ko lang itong excuse para wag makapagbayad. Kaya naman dinipensahan ko ang aking sarili. Lalo na at alam ko na hindi yun totoo. Ang hirap kasi sa mga kagaya ni Aling Ason, hindi marunong makipagkapwa-tao. Tingin niya sa kanyang sarili ay Diyos na siyang dapat tingalain. Mawalang galang na po ha, Aling Ason, pero wala naman po kayong karapatang husgahan po ang pagkatao ko. Siguro laking bundok ako, madalas ituring yung mga taga-syudad na mangmang, pero marunong po kaming matakot sa karma, hindi kami mapang-abuso. Higit sa lahat, alam namin kung hanggang saan lang ang pwede naming ipakiusap sa ibang tao. Sus, alam ko na yan, Jenica. Huwag ka nang maraming satsat. Talaga namang mga manloloko ang mga kagaya nyo. Maraming dahilan. Ayaw naman magbayad. Palibhasa nga, taga-bundok kaya yung ugali nyo parang hayop. Mga walang pinag-aralan. Mga ignorante. Ano naman pong pakialam nyo kung hindi ako makapagbayad kaagad? Kayo ba ang nalugi? Kayo ba ang landlady ko? Tsaka wag nyo ako matawag-tawag na ignorante ha. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Naghihintay na lang ako ng tawag mula sa pinag-a-applyan ko. Jenica, tama na yan.
Huwag mo nang patulan. Nakakainis ng matandang yan ate. Para naman siyang maaapektuhan kapag hindi ako nakapagbayad sa inyo. Siguro po mas bata ako ng edad sa inyo, pero kung kagaya rin lang ni Aling Ason ang makakasalamuha ko na may maruming bibig, hindi na ako mangingiming sagutin siya. Wika ko na ikinalaki ng mga mata ni Aling Ason. Alam ko naman po na masamang sumagot sa mga nakatatanda, pero hindi ako papayag na husgahan ako ng kahit sino, lalo na kung alam ko na wala akong ginagawang masama. Hayaan mo na. Alam mo namang matanda na yan eh. Awat na. Kahit ano namang sabihin niya, nagkasundo na tayo, hindi ba? Kaya halika na, pumasok na tayo sa bahay. Hoy Mandy, pagsabihan mo yung tenant mo ha? Irereklamo ko kayo sa barangay. Kayo pa talaga ang pasimuno ng kaguluhan dito sa kalye natin. Muli pumihit ako paharap sa matanda. Sinamaan ko siya ng tingin. Panay naman ang awat sa akin ni Ate Mandy. Talaga ho ba? May ebidensya ba kayo na kami nga ang pasimuno ng gulo? Baka naman malakas lang ang loob nyo kasi kakilala nyo ang barangay chairman. Pwede kayong makapagsumbong ng kahit na ano. Aling Ason naman, pati ba naman ako? Jen, pakiusap. Pumasok na tayo. Nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Wala akong nagawa kundi ang magpahila kay ate papasok sa bahay niya. Sapo ko ang ulo ko na lalo na't nagsisimula na itong kumirot. Lalo na kahit hindi ko naririnig ng malinaw ang bawat katagang binibitawan ni Aling Ason sa labas na panay pa din ang dada at alam ko naman na tungkol yon sa akin. Jenica naman, sinabi ko naman sa'yo wag mo nang patulan, hindi ba? Kahit kailan hindi tayo mananalo sa kanya. Lalo na't maraming koneksyon si Aling Ason sa mga malalaking tao rito sa barangay. Tapos kaibigan pa niya ang hepe natin. Baka mamaya pagdadamputin nila tayo ng walang dahilan. Hindi naman po nila pwedeng gawin yun ate. Bawal yun, tsaka wala sa batas nila ang humuli ng taong wala namang nagawang krimen. Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling si ate. Dati na ay alam kong likas na talaga siyang mabait na kahit sino na lang ay inaabuso na ang kabutihan niya. Wala naman akong magawa kundi ang depensahan siya kapag nagkataong naroon ako sa lugar at nakikita kong iniinsulto siya. Hindi naman kasi sumasagot si ate sa mga masasamang naririnig niya. Pinapalagpas niya lang ang mga yon. Hindi ko nga alam kung dahil ba ito sa pagiging isa niyang mananambal o ayaw lang niya talaga ng mga kaaway. Hindi ko naman po masasabing perpekto ang mga magulang ko, pero maayos nila kaming pinalaki. Ang ayaw ko lang, makitang may inaapi. O mas lalong ayoko pong ako mismo ang pilit nilang inaaway dahil talagang sasagot at sasagot po ako kapag pakiramdam ko ay natatapakan na ng masyado ang aking pagkatao. Gayunpaman, marunong din naman po akong humingi ng paumanhin. Pasensya na po ate Alam niyo naman na ayaw kong inaapi-api yung mga tao sa paligid ko Hindi ko talaga maiwasang wag sumagot Alam ko naman yun Tsaka hindi naman ito kabawasan sa pagkatao mo. Kaso lang, may mga bagay talaga na minsan kailangan mo lang palagpasin. Lagi nating tatandaan na may Panginoon pa ding nakabantay sa atin. Hindi niya naman hahayaan na apihin na lang talaga tayo ni Aling Ason Tandaan mo, may karma. At kapag ginantihan mo siya, para na ding ikaw ang nagbayad ng mga kasalanan niya dahil pinatulan mo siya. Tatandaan ko po yun ate. Salamat naman. Natigil kami sa pag-uusap nang bumaba mula sa hagdan si Sally. Taga Tanhay City po si Sally. Nag-iisang anak at malayong kamag-anak ni Ate Mandy. Taga Sikihor daw ang tatay ni Sally at minsan ay dumadalaw din sa kanya dito sa inuupahan naming bahay. Tahimik na dalaga lang si Sally. Si Ate Mandy lang din ang madalas kausap. Kung pansinin man niya ako, ay ngingiti lang at tatango na okay lang din naman sa akin. Kaya laking gulat ko nang kausapin ako ng dalaga nang makalapit siya sa amin. Alam mo Ate Jenica, sa probinsya ni tatay, ang mga kagaya ni Aling Ason ay binabarang. Ha? Ano ka mo? Binabarang? Opo ate, lalo na sa tabas ng dila niya. Mabubulok yan kapag hindi niya tinitigil ang pagiging bungangera niya. Makabuhay pa siya pero nauna nang naaagnas ang dila niya. Nakakatakot naman yan. Pasalamat yan si Aling Ason, wala pa siyang nakakaaway na mambabarang. Kung nagkataon baka nalalasahan na niya ang inuuod niyang dila.
Wika niya sa akin. Hindi talaga ako naniniwala sa mga kulam o barang. Never pa kasi akong nakakita nun. Kung may mga naririnig man akong kwento, wala namang patunay kung ito ay totoo. Ang sa akin lang, nakakadiri naman talaga pag-usapan ng mga ganong bagay. Kahit hindi ako naniniwala, nakakita naman ako sa mga palabas. Tunay ngang nakakasindak at nakapangingilabot. Pilitang ngiting napatingin ako kay Sally. Masama mang magdasal pero sana nga talagang bigyan ng sumpayang si Aling Ason. Ang yabang ang sakit pang magsalita. Hayaan mo po ate, balang araw naman mahahanap din niya ang kanyang katapat. Yun lang ang naging pag-uusap namin ni Sally at tinalikuran na niya ako. Alam kong dati ay nahihiwagaan ako sa dalaga. Sa katunayan, wala siyang kaibigan dito sa aming pinananahanang lugar. Kahit nakatenant ko siya, hindi siya gaanong nagsasalita. Basta dumadalaw lang sa kanya ang tatay niya at binibigyan siya ng pera. Narinig kong sabi ng mga tsismosa sa kanto, yung perang binibigay doon ng tatay ng dalaga ay kita nila sa pambabarang. Ginagawa na raw negosyo ang mga yun sa Siquijor. Kung mas malupit ang barang, mas malaki daw ang bayad. Kaya kahit walang trabaho si Sally at hindi lumalabas, ay hindi siya nagugutom. Sakto siya sa perang binibigay niya kay Ate Mandy na kung minsan ako man ay nabibiyayaan din. Isang araw, maaga akong nagising. Balak kong puntahan na naman ang ina-applyan kong trabaho. Wala kasi ni isa sa mga pinasahan ko ng requirements ang tumawag sa akin at sa totoo lang nababagot na ako. Nahihiya naman akong mag-extend ulit kay Ate Mandy kaya kailangan kong maghanap ng sideline. Nagkasabay kami ni Sally sa paglabas ng bahay. Pasado 6:00 pa lang kaya konti pa lang ang nasa lansangan. May bitbit siyang basura na malamang itatapon niya sa malaking garbage can na nasa labas ng aming tinutuluyan. Scheduled kasi ang kuhanan ng basura at kailangan nga naman ng maaga. Tinanguan ko na lang si Sally tsaka umalis na. Naging abala ang buong umaga ko hanggang sa sumapit ang katanghalian. Nagulat ako nang habang naglalakad ako pa uwi ay natatanaw ko ang komosyon sa labas ng bahay na aking tinutuluyan. Teka, ano kayang nangyari doon? Tanong ko sa aking sarili tsaka binilisan ng paghakbang. Nagulat ako nang makitang nagsasabunutan sina Aling Ason at Ate Mandy. Si Sally naman magulo din ang buhok, umiiyak at nasa sulok ng kalsada. Nabaghan ako, maraming nanonood sa kaguluhan pero wala man lang nagtangkang umawat. Ang kapitbahay namin, lalo na yung mga lalaki, ay nagpupustahan pa. Nagtatakbo ko para lapitan sila. Ate Mandy! Aling Ason! Tama na po yan! Hindi, Jenica. Sumusobra ng matronang yan. Hoy, Aling Ason, hindi porket kasing edad mo ang nanay ko ay hindi na kita papatulan, ha? Ha? Ako, matrona? Huwag mo ngang ipasa sa akin yung trabaho mo, gaga ka. Tsaka huwag mong mabanggit-banggit ang nanay mo sa away na to. Matagal ka na niyang itinakwil. Palpak ka, hindi ba? Palpak! Walang iya ka? Ate Mandy, wag! Ito ang unang pagkakataon kong nakita si Ate Mandy na galit na galit. Kung dati, pinipigilan niya akong patulan si Aling Ason, ngayon ay tila ba pangarap na niya itong gawin. Mabuti na lang, tumulong din ang ibang natatakot kay Aling Ason nang makita nila na umaawat ako. Humingi pa ng pasensya ang iba kasi iniiwasan lang daw nila na mapag-initan sila ni Aling Ason. Kahit kasi babae siya at mahina, ay may reputasyon siya sa pagiging mayabang at bungangera. Kaya niyang sabihin ng lahat na hindi naman totoo para masira lang ang mga tao. Umiiyak si Ate Mandy nang tuluyan ko na siyang mailayo kay Aling Ason. Dinuro pa niyang matanda. Sa dami ng atraso mo sa akin, yang paninira mo ang hindi ko na nagugustuhan. Lahat na lang gusto mong siraan. Pati mga tenants kong tahimik, dinadamay mo sa pagiging pakialamera mo. Mawalang galang na po Ate Mandy. Ano po ba kasi ang nangyari? Yang si Aling Ason, pinakialaman ng tinapong basura ni Sally. Sinadya niyang kunin at binato sa mga aso para pag-agawan naman kagad yun ng mga hayop. Puro sanitary napkin ang laman. Pinagsigawan ba naman niya? Naburara raw ang mga kapitbahay niya. Pati basura kung saan-saan daw tinatapon. At hindi lang nagtapos na lang kademonyohan niya. Nagpunta pa talaga siya sa barangay chairman para ireklamo kami. Alam mo naman na may multa yun.
Mahigpit na pinapatupad ang kalinisan dito sa barangay natin eh. Huminga ako ng malalim. Ito din naman kasing si Aling Ason, minsan may saltik sa utak. Hinarap ko siya at kinausap. Bakit niyo naman po ginawa yun, Aling Ason? Ano ba talaga ang problema niyo sa amin? Hindi naman namin kayo pinakikialaman ah. Bakit kailangan niyo kaming ipahiya at guluhin ng ganito? Sino ka para tanungin ako ng mga bagay na yan? Aba, wala kang pakialam kung ano ang gusto kong gawin ha? Wala ka pa rito sa barangay na ito ay may sigalot na sa pagitan namin ng babaeng yan. Duro niya kay Ate Mandy. Muli na naman akong pumagitna nang magsimula ulit na uminit ang sitwasyon. Sige na, Aling Ason, kami na ang walang pakialam, pero may karapatan kami. Nadadamay kami sa away niyo eh. Deserve naman siguro namin ang magtanong. Pinipilit kong maging mahinahon kahit na ang totoo, gusto ko nang sagot-sagutin si Aling Ason. Para kasing may mas malalim pa na dahilan ng away nila. Minsan, dala ng labis na galit, nagiging away bata na lang ang kanilang pagtatalo, lalo na kung defensive ang isa sa kanila. Kaso lang nung mga sandaling yun, hindi ko sila maawat. Parehong mainit ang ulo nila. Kaya para tumahimik naman ang kinaroroonan naming kalye ay sapilitan kong hinila si Ate Mandy papasok ng bahay. Si Sally naman nagpupunas ng luha sa mga mata. Kaso lang ayun, hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Sally nang biglang matakot sa kanya si Aling Ason. Umatras ang ginang, tumahimik at saka nagmamadaling pumasok sa kanyang bahay. Ang mga ususer at usisero naman ay animo winalis na kay bilis ding nagsialisan. Bumalik sa kani-kanilang pinagkakaabalahan. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Ate, siguro naman pwede mo nang ikwento sa amin. Hindi naman po ako magtatanong para lang makasagap ng chismis eh. Alam mo naman na simula college days magkakilala na tayo. Tsaka maliban sa landlady kita, ate na ang turing ko sa inyo. Hindi naman pwede na wala kaming alam, kami ni Sally, dahil hindi naman namin malalaman kung paano ka ipagtatanggol sa kanya. Alam naman natin ang ugali ni Aling Ason, bungangera talaga yan. Nakita kong bumuntong hininga si Ate Mandy. Tila nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya sa akin ang mga nakaraan o itatago na lamang. Ngunit dahil mapilit ako, wala siyang nagawa kundi isalaysay sa akin ang lahat. High school ako nang maging kasintahan ko ang anak ni Aling Ason. Sobrang nabulag kami sa matinding pagmamahalan namin, kaya natuto kaming sumuway sa aming mga magulang. Hala, totoo po ba yan ate? Gulat kong wika. Kahit matagal na akong nangungupahan sa bahay ni ate, ay wala ako masyadong alam tungkol sa sarili niya. Sa mga magulang o kahit nakaanak niya, siguro maliban kay Sally. Pero kung tungkol sa nakaraan niya, hindi naman kasi siya pala kwento. Oo naman, nagtanan na kami noon ng anak ni Aling Ason. Mahal na mahal ko si Dominic. Kaso lang, naging dagok sa aming pamilya ang ginawa naming pagsasama. Galit na galit si Aling Ason. Gumawa siya ng malaking eskandalo. Ano bang eksaktong nangyari ate? Nakita kong yumuko si Ate Mandy. Dahan-dahan na pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Tuloy, naramdaman ko ang bigat na tinatago niya sa kanyang puso. Nakakahawa ang kalungkutan. Ipinagkalat niyang kabit ako ng kanyang asawa na tatay ni Dominic. Hindi yun totoo, pero dahil sa mga nagkalat na chismis, pinagkaguluhan ako. Maraming tao ang nagalit sa akin. Karamihan, pabor kay Aling Ason. Naniwala naman ba si Dominic ate? Siyempre hindi. Alam niya ang totoo eh. Ipinagpatuloy namin ang aming relasyon. Humanap kami ng bahay na matitirhan at ito nga ang bahay na yon. Nagpundar kami ng mga gamit ng konting negosyo. Ipinakita namin sa kanila na hindi kami matitinag dahil mahal namin ang isa't isa. Mas lalong nanggalaiti si Aling Ason. Sinaktan niya ba kayo? Hindi naman pisikal, pero ginamit niya ang mga magulang ko. Sabi niya kina nanay na sinira ko ang kinabukasan ng kanyang anak, na pinagkakapirahan ko lang si Dom, kesyo tinuhog ko raw ang mag-ama niya. Natural magagalit ang mga magulang ko, itinakwil nila ako. Totoong nakipagrelasyon ako kay Dom, pero napakabata ko pa para gumawa ng ganong klaseng iskandalo sa buhay ko. Kabit, ibintang niya na ang lahat maliban sa bagay na yan. Likas naman na maintindihin ng tatay ni Dom.
binasbasa niya ang pagsasama namin. Mabuti naman pala kung ganun at hindi lahat ng kaanak ni Dominic ay masama ang tingin sa iyo, ate. Sobrang laki ng galit ni Aling Ason sa akin. Ginawa niyang miserable ang buhay namin ni Dom. Ayaw niyang maging masaya na lang para sa amin. Hindi ko nga akalain na may magagawa pa pala siya ng higit sa mga ito eh. Bakit ate? Anong ginawa ni Aling Ason? May inutusan siyang mga tao para takutin kami. Alam niyang matatakutin sa gulo si Dominic at gagawa ng paraan makalayo lang sa delubyo. Kaso ng gabing yun, hindi niya akalaing ipagtatanggol ako ni Dom. Nagawa niyang sakta ng 2 akyat bahay na inutusan ni Aling Ason pero gumanti ang isa sa mga lalaki nang mapuruhan ang kasama niya at mamatay. Nasaksak si Dominic. Huli na para bawiin ang ginawa nila. Nakatawag kagad ako noon ng pulis. Grabe! Nagawa ni Aling Ason yun? Oo, Jen. Desperada siyang kontrolin ng anak niya at ilayo sa akin. Nang mahuli ang 2 lalaking umatake sa amin, ipinagtapat nila sa mga otoridad na pananakit lamang ang plano ni Aling Ason. Nakulong sila. Ipinatawag naman ang nanay ni Dom sa presinto. Hindi ko alam kung anong klaseng solusyon ang ginawa ng matandang yon at hindi siya kinulong. Palibhasa, kaibigan niya ang hepe. Ang masaklap lang, napuruhan si Dominic. Namatay siya. Nagkaroon ng internal bleeding sa ulo niya at hindi niya yun nakayanan. Humagulgol na si Ate Mandy pagkatapos isalaysay ang mga nangyari. Hindi ako makapaniwala na may koneksyon na pala sila ni Aling Ason noon pa man. Akala ko, simpleng away kalye lang ang trip ng matandang hukluban. May mas malalim pa palang dahilan. Wala akong nagawa kundi aluin si Ate Mandy. Naaawa ako sa kanya. Napakasama pala niyang si Aling Ason. Ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ni Dom. Pero ang tatay ng kasintahan ko, si Aling Ason naman ang pinagbagsakan niya ng galit. Kesyo hindi magkakaganon ang kanilang anak kung marunong lang daw makiramdam ang ginang. Naghiwalay sila dahil doon. Nagmamayabang lang si Aling Ason na kesyo may padala ang asawa niyang nasa abroad pero ang totoo, hindi na siya pinapansin. Ngayon inaapi-api niya ako. Kasi gusto niyang angkinin ang pinundar namin ni Dominic. Wala nga lang siyang magagawa para mabawi ang mga ito dahil nakapangalan sa akin ang lahat. Marahil naniniguro lang si Dom na mawala man siya, hindi makukuha ni Aling Ason ang mga pinaghirapan namin. Umiling-iling ako sa aking mga nalaman. Kahit nagsama sila noon ni Dominic, mabuti na lang talaga hindi niya naging biyanan si Aling Ason. Naku, araw-araw siyang maiimbierna kung sakali. Para gumaan naman kahit papano ang aming sitwasyon, nagpaalam ako kay ate. O siya, tama nang iyakan. Huwag mo nang isipin ang nangyari ate. Bibili ako ng yelo at saka juice. Magpalamig tayo ha. Nilingon ko naman si Sally na noon ay nag-aayos ng nagulo niyang buhok. Narumihan din ang damit ng dalaga. Siyempre, naabutan ko siyang nakasalampak sa sementadong kalsada kanina. Oh, ano naman nangyari sa'yo? Sinabunutan ako ni Aling Ason ate. Burararaw kasi ako eh. Nagalit siya at sinaktan ako nang sagutin ko siya sa harap ng maraming tao. Sinabi kong nakita ko siyang kinalkalang basura kaya pinagkaguluhan ng mga aso yun. Ano kaya ang nasa isip niyang si Aling Ason? Kaya tanda-tanda na eh. Simuno pa ng kalokohan. Hayaan mo na ate. Nakaganti na din naman ako sa kanya. Otomatikong lumipad ang tingin ko pabalik sa kanya. Nagtataka at puno ng katanungan sa aking mga mata. Ha? Paano? Basta. Sabi niya sa akin. Hindi ko na lamang sinagot pa si Sally. Pinili kong umalis na muna pagkatango ko sa kanya. Kinilabutan kasi ako sa kakaibang ngisi na ginawad niya sa akin. May halong kababalaghan na hindi ko maipaliwanag. Kinagabihan, maaga akong nahiga sa kama sa loob ng aking kwarto. Hindi pa naman ako natutulog noon kaya naririnig ko ang mga ingay na likha ng aking mga kasama sa bahay. Napakunot ako ng mapasinghot sa hangin. Amoy kandila. Hindi ko alam kung bakit parang may nagsisindi gayong may ilaw naman. Naisip kong bumangon. Lumabas ako ng kwarto at binalak sanang puntahan si Ate Mandy. Kaso lang, napatigil ako sa nakaawang pinto ng kwarto ni Sally. Nakapatay ang ilaw pero may liwanag ng kandila. Sa kwarto niya pala nanggagaling ang amoy.
Gusto ko sana siyang katukin para magtanong kung ano ang ginagawa niya. Kaso lang, kilala ko si Sally. Hindi niya gugustuhin na istorbohin ko siya. Pinili ko na lamang na bumaba pa kusina para uminom ng tubig. Wala akong kaalam-alam na may ginagawa palang kakaiba si Sally. Mga bagay na labag sa mga mata ng Panginoon. Mga bagay na may kinalaman sa itim na kapangyarihan. Kinaumagahan, pupungas-pungas pa akong bumangon ng matanaw si Sally na may sinasabit na tela sa lutuan. May binubulong pa siyang mga kataga na siya lamang ang nakakaintindi. Ang napagtanto ko kay weirdo niyang pakinggan. Hindi ko naman ugali na mangutya o magsalita ng laban sa kanyang paniniwala kaya hindi ko na lang siya pinansin. Sa halip, tinignan ko ang telang nilalagay niya mismo sa tapat ng patungan ng kaldero kung saan se sentro ang apoy kapag sinisindihan. Ang lutuan kasi namin ay gawa lang sa semento. Tapos kung hindi uling, panggatong na kahoy lang ang ginagamit namin para makaluto ng pagkain. Sa ibabaw nun, may mga pako na nagsisilbing sabitan ng tuyo o ginamos na kadalasan nagiging mabilisan naming ulam. Doon nakasabit ang tela. Sally, ano yan? Naku ate, huwag mong hahawakan yan. Ay, bakit? Basta ate, huwag mo nalang hahawakan yan. Tsaka sana, huwag ka ng maraming tanong, pwede? Napatango na lamang ako sa sinabi sa akin ni Sally. Bigla kasi siyang nagulat nang hahawakan ko na sana ang tela. Sa hindi ko malamang dahilan, may pakiramdam akong hindi basta-basta ang bagay na nakapaloob sa tela. Iniwan ko si Sally at nilapitan si Ate Mandy na noong mga sandaling yun naman ay may hinihilot na customer. Ate Mandy. Oh, Jen, maaga kang nagising? Bakit? Ate, ano kaya yung nakita kong sinabit ni Sally sa may lutuan kanina? Napakunot ang noo ni Ate Mandy. Tinapos niya kaagad ang paghilod, sabay pahid ng langis sa likuran ng kanyang inaasikasong pasyente tsaka tumayo. Hindi nagsasalitang nagtungo siya kaagad sa lutuan. Maging ako ay nagulat dahil bigla namang nawala doon ang nakita ko kaninang tela. Wala naman ah. Nakita ko kasi kanina eh. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang nawala ngayon ang tela. Baka naman namamalikmata ka lang. Dala ng hindi nga maipaliwanag ang nakita ko, hindi ko na din pinilit pa ang paghahanap ng tela. Baka kasi tinanggal na ito ni Sally dahil nakita ko kanina. Sa halip, lumabas ako ng bahay habang bitbit ang walis tingting at dustpan. Naglinis ako ng bakuran. Si Sally naman, natanaw kong nagsasalang ng takore sa kusina. Saktong napalingon ako sa katapat na kalsada at nakita si Aling Ason. Simula nang mag-open up sa akin si Ate Mandy, hindi ko na mababago pa ang pagtingin ko sa ginang. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Bayolente siya at brutal na kailangang iwasan. Pero naitanong ko din naman sa aking sarili kung paano kaya kapag kinaibigan ko si Aling Ason. Kasi may mga naririnig akong kwento na ang mga taong mababagsik may pinoprotektahan lang na parte ng kanilang pagkatao. Kaya sila nagiging masama sa mata ng iba. Sakto naman na nahuli ko ang matanda na nakatingin sa akin, kaya kaagad ko siyang kinawayan. Magandang umaga, Aling Ason! Wika ko sa kanya. Kaso lang hindi niya ako sinagot. Tinalikuran ako ng ginang tsaka panay ang paypay niya sa sarili. Parang naiinitan. Nagtaka ako. Umaga pa lang, malamig pa ang paligid. Paano nangyaring naiinitan na siya? Dala ng okupado pa din ang aking isipan sa mga katanungan, nagulat na lang ako nang muli ko siyang kamustahin. Okay lang po ba kayo, Aling Ason? Mukha kasing balisa at naiinitan kayo eh. Umaga pa naman ngayon ah. Bakit parang pinagpapawisan kayo? Sa labis kong gulat ay nanlisik ang mga mata ni Aling Ason. Dinuro niya ako at sa nakakasindak niyang atungal, sininghalan niya ako. Mga mambabarang kayo! Lubayan niyo ako! Naku, makabintang naman si Aling Ason. Nangangamusta lang naman ako ah. Minamasama niyo pa. Tungayaw ko sa kanya. Napansin ni Ate Mandy ang ingay na nilikha ko sa labas. Kaya nagmadali siya sa paglabas ng bahay para daluhan ako. Jenica, anong nangyari? Hayun, may saltik na naman po si Aling Ason. Hay nako,
Umagang-umaga pa. Hayaan mo na nga siya dyan. Wika niya at muling pumasok sa bahay. Wala akong nagawa kundi sumunod sa kanya. Bago pa man tuluyang makapasok, napatingala ako sa ikalawang palapag at natuon ang pansin kay Sally na nakasilip lamang sa tapat. Nakatitig siya, partikular na kay Aling Ason. Muli, nanumbalik ang mga alalahanin ko sa kanya. Pati na ang sinasabi niyang mga mambabarang. Paano na lang kung may nalalaman si Sally sa ganoong practice? Maya-maya, napalingon naman ako nang biglang sumigaw ang nasa tapat. Ano ba yan? Ang init! Kalma lang, Aling Ason. May yelo naman eh. Palamig ka muna. Ang sabi ko sa kanya. Muli niya akong inirapan tsaka tinalikuran. Ako naman ay naging abala sa pagwawalis hanggang sa matapos ako at tuluyan nang bumalik sa kusina. Ganun lagi ang napapansin ko kay Aling Ason sa tuwing may nakasalang na niluluto sa aming lutuan. Palagi siyang hulas, nanlaladkit at init na init. Ako naman kasi ang tipo ng taong makaaway ko ng minsan ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kapag pareho kaming good mood, nakikipag-usap din naman ako. Ganun ang ginagawa ko kay Aling Ason hanggang sa tuluyan na ngang maging civil ang pakikipag-usap niya sa akin. Simula nang mangyari ang pagtatalo sa pagitan ni na Ate Mandy at Aling Ason noong mga nakaraang araw, hindi na nagpansinan pa ang dalawa. Pakiwari ko naman na nahimik na ang ginang at parang may iniinda. Dala ng kuryosidad, nilapitan ko siya nang minsang makita ko ang matanda sa harapan ng kanyang bahay. Nakaupo at tulala. Aling Ason, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka na dun sa bahay ng landlady mo. Ayokong kausap ka. Aling Ason talaga oh. Napaka-insensitive. Kinukumusta ko lang naman kayo. Hindi mo naman pwedeng masamain lang yun. Sabi ko tsaka napatingin sa kanya. Kumunot ang aking noo nang makita ang namamawis niyang katawan. Pati nga ako parang nakakaramdam ng alinsangan kapag napapalapit sa kanya. Ang kaso nga lang, habang napapatagal ang titig ko sa kanya, kinikilabutan ako. Parang nagkakaroon ng lumulobong balat si Aling Ason. Ang bawat bilog may lamang nana. Sa katagalan, nagiging paso ito na animoy nasusunog. Napansin niya yata na nakatitig ako sa kanyang braso kaya dali-dali niyang binalot sa katawan ng kanyang balabal. Ayokong kinukumusta ako eh. Bakit? Kapag nalaman mong may karamdaman ako, ibabalita mo kay Mandy para pagtawanan ako? Ha! Di bali na lang. Alam mo Aling Ason, wala tayong makukuhang mabuting vibes kung magiging masungit tayo araw-araw. Try nyo naman kasing mag-smile. Natigilan sa aking sinabi si Aling Ason. Muli siyang napatingin sa kawalan. Maya-maya pa, nakita ko ang kanyang pag-iyak. Naalarma naman ako kaagad. Hala, Aling Ason, hindi kita inaaway ah. Bakit ka umiiyak? May mga naaalala lang ako. Pero hindi mo na dapat malaman pa. Napaisip ako. Tutal alam ko naman ang nakaraan nila ni Ate Mandy, bakit hindi ko na lang din kulitin si Aling Ason para ikwento niya sa akin ang side niya. Nang sa gayon, maintindihan ko din siya. Minsan kasi sa buhay natin, hindi dapat iisang panig lang ang pinakikinggan. Siguro may mga bagay lang na kailangang linawin para magkasundo ang magkakaaway. Si Dominic po ba ang iniisip niyo? Hindi makapaniwalang napatingin sa akin si Aling Ason. Kumibot-kibot ang labi niya. Parang naguguluhan. Hindi ko alam kung iniisip niyang itanggi ang koneksyon niya kay Dominic. Pero kailangan ko na ng mga kasagutan. Sa bandang huli, pinili niyang magsalita. Ikaw babae, may ikukwento ko sa'yo pero wag na wag mo itong mababanggit pa sa babaeng yan ha? Tukoy nito kay Ate Mandy. Napipilitan naman akong tumango. Nakakagulat lang kasi ang mga tono ng pananalita niya. Minsan maayos, minsan naman naninindak. Pabago-bago ang kanyang ugali. Pero at least nagagawa na niya akong kausapin kahit minsan ay may halong pang-iinsulto pa din. Alam ko naman kung kailan ako sasagot sa kanya o lalaban. Mukha po ba akong tsismosa? Kayo nga po yun at bungangera pa. Wika ako na pamulong ko na lang na binanggit ang mga huling salita ko. Sinamaan ako ng tingin ni Aling Ason.
May sinasabi ka ba? Naku, wala ho, Aling Ason. Sige na, magkwento na kayo. At ayun na nga, ikinuwento sa akin ni Aling Ason ang dahilan kung bakit siya hadlang sa pagmamahalan ni na Ate Mandy at Dominic. Nag-iisang anak ko si Dominic, iha. Siguro hindi mo maiintindihan dahil wala ka namang anak. Pero marami akong pangarap para sa kanya. Hindi ko kailanman hinangad na bumagsak lang si Dominic sa babaeng magpapariwara ng buhay niya. Pero mabait naman po si Ate Mandy ah. Siguro nga mabait siya, pero hindi lahat ng ginagawa niya para sa ikasisiyan ng iba. Minsan napipressure na si Dominic na ibigay ang gusto niya at nararamdaman ko yon bilang ina niya. Napatikim ako sa aking narinig. Dama ko naman na sincere si Aling Ason sa kanyang mga sinabi. Sa katunayan, may pagkabasag pa ng boses niya sa bawat pagbanggit niya ng pangalan ng kanyang anak. Ano pong ibig niyong sabihin na napipressure po si Dominic? Naikwento sa akin ng anak ko na madalas magsumbong sa kanya si Mandy na napaparinggan ng babae ng kanyang mga magulang. Kesyo palpak raw siya, walang alam, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ibinahagi pa ni Mandy ang mga pangarap niya sa buhay na ayaw niyang kinukutsa siya o tinitignan ng kanyang mga kapamilya na mas mababa pa sa mangmang. Kaya naipangako ni Dominic na gagawin niya ang lahat. Tumaas lang ang tingin ng mga magulang ni Mandy sa kanila. Hindi ko nagustuhan ang ginawa ng anak ko kasi habang tumatagal, hindi na siya nagiging masaya. Sabi pa ng ginang. Nasasaktan siya sa tuwing nakikita niyang nahihirapan ang kanyang anak at naiintindihan ko siya sa parting yun. Lalo na't alam ko ang hirap na pinagdaanan ng aking mga magulang para lang mapagtapos ako ng pag-aaral. Kaso nga lang, hindi ko kasi lubos maisip na magiging bulag sila sa mga bagay-bagay. Si Ate Mandy, si Dominic o maging si Aling Ason. Paano naman po ang nangyari sa anak ninyo? Nalaman namin sa mga pulis na kayo daw po ang nag-utos na takutin sina Ate Mandy. Oo, hindi ko itinatanggi yun. Ako ang nag-utos sa dalawang lalaki na puntahan ang anak ko. Hindi para takutin sila o saktan, kundi para bantayan. May nakaaway ang mga magulang ni Mandy kung hindi niya nababanggit yun sa'yo. At ilang beses na silang sinusugod sa gabi. Nang hindi matinag ang mag-asawa, sina Dominic naman ang inatake. Nang malaman ko ang tungkol doon, kinailangan kong kumilos. Kaagad na nagbantay ang inutusan ko. Pero isang hindi inaasahang trahedya ang nangyari. Dumating ang mga inutusan ng kaaway ng pamilya ni Mandy. Dalawa din sila. Sila ang nanakit kay Mandy. Pero syempre, maaatimba ng anak ko na hayaan na lamang siya. Isinakripisyo ni Dominic ang buhay niya para sa babaeng yon. Ang mga bagong dating ang nanakit sa kanila. Hindi ang aking mga inutusan. Nagkamali lang sila sa pag-alis dahil hindi nila dinipensahan ang aking anak. Sugatan na kasi ang isa na nasaksak din ni Dominic. Namatay ang lalaki. Nagtatago naman ang isa pa. Hanggang ngayon hindi na nagpapakita sa akin. Pero bakit naman po sinabi ng mga kaaway ni Ate Mandy na kayo ang nag-utos sa kanila? Natural, naghahanap sila ng masisisi. Naimbitahan ako sa presinto para kunan ng statement. Nakahanda akong tumistigo. Pero nang makita ko ang dalawang lalaking nahuli, nalaman kong hindi sila ang mga binayaran ko para bantayan ang anak ko. Galit na galit si Mandy dahil hindi raw ako nakulong. Siyempre, bakit ako makukulong? Hindi ko tauhan ang dalawang nahuli. Kaso lang, minasama ng aking asawa ang aking ginawa. Nag-away kami. Hindi niya matanggap na namatay si Dominic at ako ang pinagbagsakan ng sisi. Ilang taong kong tiniis ang kanilang panghuhusga, Jenica. Masisisi mo ba ako kung umasta kong bungangera o mayabang? Tama nga naman si Aling Ason. Nanay siya. Nawalan. Ang naging pagkakamali niya lang, nag-utos siya ng 2 taong magbabantay dapat kina Ate Mandy. Pero natunugan ito ng kaaway nila, kaya sineta pang lahat para ibunton kay Aling Ason ang sisi. Sa parting ito, magiging malinis nga naman ang trabaho ng kanilang kaaway. Para malaman kung legit ba ang mga sinabi sa akin ni Aling Ason, lihim akong nag-imbestiga. At nalaman ko nga ang buong katotohanan. Napaiyak ako, hindi kinaya ang bugso ng aking emosyon.
Tama ang lahat ng sinabi ni Aling Ason, pero hindi ito alam ni Ate Mandy. Tingin niya masama ang ginang dahil naging overprotective lang ang ina sa kanyang anak. Ako man ay natatakot. Paano kung sa iba nila malaman? Siguro kailangan ko silang kausapin para magkaliwanagan. Sinubukan ko silang pag-ayusin, lalo na at napapansin kong mas lalong sumasama ang kalagayan ni Aling Ason. Nawala na ang katarayan nito. Ang kayabangan, hindi na rin niya pinapairal. Isang mahina at nakakaawang matanda ang nakikita ko ngayon habang dinadalaw ko siya. Kumusta ka, Aling Ason? Heto, maganda pa din. Mas maganda pa sa'yo. Napahagalpak ako ng tawa. Mali pala ako sa sinabi kong hindi na siya mayabang. Kahit kasi mistula na siyang lantang gulay, may kayabangan pa din pala sa katawan niya. Habang tumatagal, nakikilala ko na ang ginang. Siguro masama ang unang impresyon ko sa kanya. Pero napagtatanto ko sa katagalan na may ibang dahilan naman pala si Aling Ason kung bakit siya nagkakaganyan. Kaya naman hindi ko mapigilan ang aking sarili na dalawin siya araw-araw. Kahit na minsan sinasaway na ako ni Ate Mandy. May dala po akong tinapay para sa inyo. Pasensya na at yan lang po ang nakayanan ko. Hindi ka na sana nag-abala pa. Yun na nga po Masyado akong nag-aalala po sa inyo. Wala po ba kayong ibang pamilya maliban sa asawa niyo o kay Dominic? Meron naman, pero ayaw nila akong kasama. Masama raw ang ugali ko. Heto, kailangan kong magtiis kahit may sakit ako. Nang mga sandaling yon, naawa ako kay Aling Ason. Napakahirap siguro ng walang malapit na kapamilya, walang mahinga ng tulong o mapagsabihan ng nararamdaman. Siya nga po pala, Aling Ason, pasensya na po sa ginawa kong pagsagot-sagot sa inyo noong araw ha. Hindi ko po dapat ginawa yon. Okay naman po pala kayo tsaka medyo nawawalan na kasi ako ng pag-aasa na makahanap ng trabaho kaya medyo asar din po ako noon. Nakukonsensya ka. Syempre po, hindi naman ako literal na masamang tao Tsaka sa kalagayan po ninyo ngayon, kailangan yung magpagamot. Okay lang po ba nasabihan ko si Ate Mandy na puntahan kayo? Malay niyo po, ito nang dahilan para magkaayos kayo. Iha, aminado naman ako na may kasalanan talaga ako sa pagiging miserable nila noon. Ayoko kasi talaga si Mandy. Pero ayaw kong magmukhang nagmamakaawa sa kanya ngayon, Iha. Hayaan mo na lang ako. Huminga ako ng malalim. May pride din kasi si Aling Ason. Hindi siya bibigay kay Ate Mandy. Pero kung tutuusin, ang landlady ko naman talaga ang dapat na pagsabihan ko nito. Matapos kong silipin si Aling Ason ay nagpaalam na ako na babalik na sa katapat na bahay. Patawid na sana ako nang mapansin si Sally na naunang lumabas sa bakuran ng matanda. Nagtaka ako, anong ginagawa niya sa bahay ni Aling Ason at bakit sa likuran siya nang galing? Hindi ako lumikha ng ingay nang makapasok ako sa bahay. Natanaw ko si Ate Mandy na abala sa pagdikdik ng mga halamang gamot kaya hindi ko na muna siya inistorbo. Nauna kong sinundan si Sally, papasok siya sa kwarto niya. Hindi niya naisara ang pinto kaya dire-diretso akong pumasok. Nagulat ako sa aking nadatnan. Kilala ko ang duster na hawak ni Sally at alam kong pagmamayari yon ni Aling Ason. Nakita kong dinadasalan nito ni Sally habang ginugupit hanggang magkapira-piraso. Mababaliw ka, mababaliw ka, mababaliw ka. Yun ang mga katagang paulit-ulit kong narinig na sinasambit niya. Biglang sumakit ang aking ulo dahil sa aking nakita. Malinaw na may ginagawang hindi maganda si Sally kay Aling Ason at kailangan siyang mapigilan. Sally, anong ginagawa mo? Gulantang na napalingon sa akin si Sally. Mukhang hindi nga niya ako napansin dahil bakas sa kanyang muka ang matinding pagkabalisa. Kinilabutan naman ako sa isiping baka ako naman ang gawan niya ng hindi maganda kaya nagpanggap na lang ako na walang alam. Ate Jenica, anong ginagawa mo sa kwarto ko?
Manghihiram sana ako ng ballpen eh. Nawawala kasi yung sa akin eh. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Wala. May itatahi lang sana ako. Pero mamaya ako natatapusin. Hetong ballpen ate. Kahit wag mo nang ibalik yan, sa'yo na yan. Ang bait mo naman. Salamat ha. Walang anuman. At sana po sa susunod, bago kayo pumasok sa kwarto ko, kumatok naman kayo nang hindi ako nabibigla. Naiintindihan ko. Pasensya na ha. Sige, lalabas na ako. Wika ko tsaka tinalikuran na si Sally. Hindi ko man kabisado o eksaktong alam kung ano talaga ang ginagawa niya, malinaw na may kinalaman talaga ito sa kapangyarihang itim. Naalala ko ang biglang pagkakasakit ni Aling Ason. Nagsimula ito sa paglalagay ni Sally ng tela sa lutuan na tingin ko mula sa damit ni Aling Ason. Dito ko na napansing na mamawis ang matanda ng malagkit at napapaso na lang kahit hindi naman siya natatapat sa apoy. Kinikilabutan ako sa mga nakikita kong hulma ng paso sa kanyang balat kung saan nagsusugat ito at natutuklap. Ang masaklap pa, tila talaga ito nagkaroon ng 3rd-degree burns. Nilalangaw at namamasa na animoy lalabasan din ng nana. Kaagad kong nilapitan si Ate Mandy. Sinubukan ko siyang kausapin sa mahinang boses. Ate Mandy, may ginagawa ka ba? Ako? Katatapos lang. Bakit? Ate, wag mo sanang mamasamain itong itatanong ko ah. Gaano mo ba kakilala si Sally? Bakit mo naman naitanong yan? Marami kasi akong weirdong bagay na napapansin sa kanya. Tapos, panay pa ang usal niya ng mga katagang Latin na parang siya lang ang nakakaintindi. Kinikilabutan ako kapag lumalapit na siya sa lutuan para magsalang ng kahit na ano sa apoy. Kasabay kasi noon, namamawis at nagkakasakit din si Aling Ason. Napalingon sa akin si Ate Mandy. Kumarap-kurap at napalunok. Tila ba nahihirapan siyang ilagay sa isipan ang description ko sa mga pinaggagawa ni Sally. Wala naman akong napapansing kakaiba sa kanya. Sigurado ka ba naman sa mga nakita mo, Jenica? Sigurado ko ate. Kaya sagutin mo po ang tanong ko. Gaano mo ba siya kakilala? Ang totoo niyan, nakilala ko lang siya nang dalhin siya dito ng kaanak namin na si Mang Pedro. Bunsong anak siya ng lalaki. At pagkakaalam ko nga, may kuya siya na hinahanap dito sa Maynila. Kaya niya kinakailangan magstay dito. Tutal malayong kamag-anak ko naman sila, pumayag na ako. Tsaka kailangan ko din ng dagdag kita dito sa bahay. Alam mo naman maraming gastusin. Tsaka ano ba ang kinalaman nito kay Aling Ason? Bakit mo siya dinadamay? Imposibleng magkasakit ang matandang yun. Malakas pa yata siya sa kalabaw eh. Idadawit ko ba ang pangalan ni Aling Ason ate kung nagsisinungaling ako? Hindi ba mananambal ka? Baka naman ate, pwede mo siyang gamutin. Pwede mo ding itawas sa mga sinabi ko kung lihiti mo ba talaga. Kailangan niya ng tulong eh. Galit pa ako sa ginawa niya kay Sally, Jenica. Pasensya na. Pero ate, noong nagtanong ka sa akin sa history ng away namin ni Aling Ason, kampante na ako na maiintindihan mo ang sitwasyon. Bakit napakarami mong tanong ngayon? Alam mo naman na ayoko na ng gulo, hindi ba? Huminga ako ng malalim. Akala ko magiging madali na sa akin na kumbinsihin si Ate Mandy na gamutin si Aling Ason kapag sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ng matanda ngayon. Pero mukhang mahihirapan akong dalhin siya sa bahay sa tapat. Ngayon pa lang, nararamdaman ko na ang panggagalaiti niya. Sa halip, humingi na lang ako ng langis bilang gamot sa hindi pangkaraniwang sakit sa balat. Yung likha ng mga engkanto o anumang kababalaghan. Umaasa ako na baka gumaling pa si Aling Ason at bumalik sa dati. Binigyan naman ako ni Ate Mandy. Pagdating ko sa katapat na bahay, naabutan kong dumuduwal si Aling Ason. Napasigaw ako dahil purong dugo na ang kanyang sinusuka. Mas lalo pa siyang nanghina at nanlalaki ang mga mata. Jenica, tulugan mo ko! Diyos ko, Aling Ason, saglit lang po, hihingi ako ulit ng tulong. Pasigaw kong sabi tsaka natatarantang bumalik sa bahay namin para magmakaawa kay Ate Mandy. Umiiyak na nga ako sa sobrang takot eh.
Unang pagkakataong kong makakita ng taong literal na nagsusuka ng dugo. Nakakadiri pala at napakalansa. Si Sally naman sa kabilang banda, nakita kong kasasalang lang ng sinaing sa lutuan. Kumukulo na ang tubig noon na umaapaw at saka tumutulo sa gilid, kaya nag-iingay ang apoy na napapataka ng tubig bigas. Naisip ko naman baka may koneksyon ito sa nangyayari kay Aling Ason. Ate Mandy, malubha po ngayon si Aling Ason. Nagmamakaawa ako. Isang tabi mo na muna ang away niyong dalawa at kailangan niya ng tulong. Sigaw ko sa kanya. Halos maglupasay na nga ako, sumama lang sa akin si Ate Mandy. Na mabuti na lang, hindi naman ma-pride. Kaagad siyang sumama sa akin, dala ang kanyang mga parapernalya na ginagamit sa panggagamot. Wala na siyang pangingiming pumasok sa bahay ni Aling Ason at napasigaw pa sa takot nang makita naming naliligo na sa sinukang dugo ang ginang. Diyos ko, Jenica, tumawag ka na ng ambulansya. Opo ate, ngayon din. Dali-dali akong nagpatawag ng ambulansya at naisugod namin si Aling Ason sa ospital. Gusto kong mapangiti nang makitang nababalisa si Ate Mandy sa kung ano bang sasabihin sa amin ng doktor. Kaso lang, hindi namin inaasahan na malalamang walang findings ang mga manggagamot sa kung bakit siya nagkakasakit at kung ano ang dahilan at nagsusuka siya ng dugo. Ni hindi nila maipaliwanag ang biglaan niyang pagpayat, pamumutla at panghihina. Nawalan kami ng pag-asang malaman kung paano gamutin si Aling Ason. Nakakaawa naman siya kung pababayaan namin. Mabuti na lang nakahanda si Ate Mandy at nang mailipat sa isang kwarto ng ospital si Aling Ason ay tinawas niya ang matanda. Sa kanyang pagsisiyasat, nagulat siya sa kanyang mga nadiskubre. Ilang beses pa siyang napapatingin sa akin. Tila ba hindi siya makapaniwala. Diyos ko, Jenica, totoo nga ang sinabi mo. Binarang nga si Aling Ason. Hala, paano yan ate? Magagamot ba siya ng mga doktor dito sa ospital? Hindi, Jen. Ang kailangan niya ay isang albularyo o mananambal na kagaya ko. Mga manggagamot sa hindi pangkaraniwan o maipaliwanag na mga karamdaman. Napatango ako sa sinabi ni Ate Mandy. Ang masakit nga lang, nalaman kong si Sally ang may kagagawa ng pagkakasakit ng matanda. Mukhang tinira siya ng babae sa pamamagitan ng kanyang mga damit na ginupit-gupit ni Sally. Naalala ko ang kaguluhan sa pagitan nila nung minsang inawat ko na sila. Sisimulan na sana namin ang panggagamot kaso lang nagising ang ginang. Kaagad kong kinalabit si ate. Ate, nagigising na siya. Mahina akong wika. Nakaswero noon si Aling Ason. Bakas sa kanyang muka ang labis na panghihina. Gayunpaman, hindi ko maipagkakaila na nagulat siya nang makita si Ate Mandy na pinauusukan na siya ng insenso. Maging ang aking landlady ay nailang. Kaso lang ako nang nagpaliwanag sa kanya na sana ay makinig muna sila ngayon at ceasefire na muna sila. Kumusta ang pakiramdam mo, Aling Ason? Eto, hindi ako okay. Tipid na tumango si Aling Ason at ikinuwento ang mga nangyari sa kanya. Nararamdaman ko ang tila ba kalungkutan sa tinig ni Aling Ason habang inaalala ang nangyari sa kanilang nakaraan. Ipinaintindi ang kanyang pagluluksa bilang ina. Panatag na din ako, at least pareho silang kalmado. Alam kong sinisisi mo ako sa nangyari kay Dominic, Mandy. Pero sana maisip mo din, nanay ako, nawalan din ako. Pinakamasakit na parte yon ng buhay ko. Habang pinakikinggan ko ang mahabang paliwanagan nila, napapaiyak ako. Kailangan lang pala nila ng heart-to-heart talk para magkasundo, para tanggapin na may mga bagay na sadyang hindi na nga para sa kanila. Kalaunan, natuwa ako nang malamang nagkapatawaran na ang dalawa. Nag-iyakan at naghawakan pa ng kamay. Kaso lang, mas lalong lumala ang kalagayan ni Aling Ason. Umabot sa puntong hindi na siya makausap. Sa tuwing tinatanong naman ng aking landlady ang mga doktor kung ano bang nangyayari kay Aling Ason, wala naman silang maibigay na matinong findings.
Ipinagpalagay na lamang nila na may cancer ang ginang at hindi na magtatagal. Hindi ako nakatiis. Muli kong kinausap si Ate Mandy tungkol sa pinaggagawa ni Sally. Ate, hindi ko naman sinisiraan sa iyo si Sally. Pero kailangan mong malaman ang mga ginagawa niya. Malinaw kong nakita ang paglagay niya ng sumpa kay Aling Ason. Minsan nahuli ko pa nga siya nanggaling sa bakuran ng ginang. May kinuhang sinampay. Akala ko nga kung ano na lang ang gagawin niya. Kaso nakita kong pinagugupit niya ang tela kasabay ang pag-usal ng ritual at pagsusugat ni Sally sa sarili. Baka naman talagang marunong na siya ng kapangyarihang itim. Kung totoo nga ang sinasabi mo, kailangan ko siyang pigilan. Totoong may kaalaman sa kapangyarihang itim ang ama ni Sally, na maraming alam sa mga simpleng pagpaparusa sa mga taong nakakagawa ng pagkakamali. Pero reasonable ang tatay ni Sally, kaya nagtataka ako kung bakit niya nagawa ang mga bagay na ito. Napanatag ako nang umuwi kami sa bahay para kumprontahin si Sally. Naabutan namin siya na nag-aal sa balutan. Oh, Sally, saan ka pupunta? Kailangan ko nang umuwi, ate. Tinawagan ako ni tatay. Bakit? Para pagtakpan mo ang ginawa mo? Akala mo ba hindi ko malalaman? Baka nakakalimutan mo isa kong mananambal. Masama ang matandang yan. Kailangan niyang magdusa. Napaatras ako nang makita ang kakaibang talim sa mga mata ni Sally. Halatang matindi talaga ang galit niya kay Aling Ason. Nilapitan siya ni Ate Mandy at tinapik sa balikat. Patawarin mo na si Aling Ason. Kaming dalawa nga nagkapatawaran na. Kasi kahit ako, hindi ko naman masasabi na perpekto din ako. May nagawa rin ako. Bakit ko siya patatawarin nang dahil sa kanya namatay ang kuya ko? Naguluhan kami sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano napunta ang usapan sa kanyang kuya. Ni hindi nga namin kilala ang lalaki, pero hindi kami tiniis ni Sally. Ipinaliwanag niya sa amin ang mga pangyayari. Nagpunta dito sa Dumaguete si kuya para mag-aral. Scholar siya sa isang universidad pero natanggal siya dahil sa isang pagkakamali. Kinailangan niyang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kaya namasukan siya kina Aling Ason bilang houseboy. Kaso lang, maliban pala sa paglilinis ng bahay at pag-aayos ng bakuran, may iba palang pinapatrabaho sa kanilang matanda. Nagsasama na kayo noon ang anak niya. Sila ang pinagbabantay kasi nga daw may kaaway ang pamilya niyo. Alam ko ang bagay na yan. Kasasabi lang sa akin ni Aling Ason nang magkausap kami sa ospital. Kasabay ng pagbabantay ni na kuya, dumating naman ang 2 tauhan na kaaway ng pamilya niyo, ate. Nagkaroon ng kaguluhan dito sa bahay. Nagwala ang kinakasama mo at si kuya ang kanyang sinaksak. Napatay niya ang kuya ko. Pero nasaksak din naman si Dominic. Oo, alam ko. Pero hindi laruan ang buhay ng isang tao para mabaliwala lang ng ganon. Nang malaman kong hindi na nakauwi si kuya, nakiusap ako kay tatay na tumira ako dito sa bahay mo. Sa katunayan niyan, lihim akong nag-iimbestiga sa mga nangyari at alam ko ang buong kwento. Nakakatuwa nga ate, noong nag-aaway kami ni Aling Ason, paniwalang-paniwala ka na ako nga ang biktima. Pero ang totoo, ako talaga ang nagtapon ng mga basura sa aso at tsumempo lang ako na makita yon ni Aling Ason. Galit na galit siya. Hinayaan ko siyang sigaw-sigawan ako sa bunutan. Ang pinaka-goal ko nun, makakuha ng buhok niya o kahit anong piraso ng bagay na pagmamay-ari niya. Para lagyan siya ng sumpa. Tama ka ate, ilang beses mo na akong nakita. Akala ko nga mananahimik ka lang pero sinabi mo pa rin kay Ate Mandy. Mali ang ginawa mo, Sally. Kahit nasaktan tayo ng isang tao, kahit gaano pa tayo kapalaban, hindi tayo dapat gumaganti. Masama yun. Hindi naman si Aling Ason ang literal na pumatay sa kuya mo si Dominic. At nung gabing yun, pinagbayaran na niya ang kanyang ginawa dahil pareho silang namatay. Pagrarason ko sa kanya, hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang mamatayan ng kadugo o ang magdusa sa kasalanang hindi naman natin ginawa. Ang nasisiguro ko lang, nagpupuyo sa galit si Sally, lalo na at sinabi niya sa amin kung gaano siya kalapit sa kuya niya.
Dahil kay Aling Ason, nasira ang buhay ni Kuya. Hindi niyo ba alam na marami pa kaming pangarap? Gusto naming mahanap ang aming nanay. Gusto naming makaahon sa kahirapan. Lahat naman tayo may mga pangarap, Sally. Kung alam mo lang, buntis ako nang mamatay si Dominic. Dala ng stress at pagod, naging mahina ang kapit ng baby sa tiyan ko. Sumunod din siya sa tatay niya. Hindi lang ikaw ang nawalan, ako din naman. Hindi pa ba sapat na ganti yun para sa'yo? Kailangan pa bang may sumunod? Hindi mamamatay si Kuya kung hindi siya inutusan ni Aling Ason. Mahirap bang intindihin yon? Habang pinakikinggan ang pagsisigawan nila ay napapaiyak na lamang ako sa labis na lungkot. Pareho silang nagsisisihan sa mga bagay na dapat sana'y ibinabaon na sa limot. Kung gaganti si Sally ngayon, mas malaki ang karma na kanyang matatanggap at hindi pa nangyaring kung gagawa ng masama ang isang tao ay good karma ang darating sa kanya. Naglupasay ako ng iyak na ikinagulat nilang dalawa. Umalalay sa akin si Ate Mandy. Si Sally naman, saglit akong ikinuha ng tubig. Nagtataka silang dalawa sa kung anong nangyayari sa akin kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad akong nagsalita. Kapatid ko ang isa sa mga nakakulong sa presinto. Ate Mandy, Sally, isa siya sa 2 nahuli noong gabing manloob siya sa bahay ninyo. Pero hindi po namin alam ang tungkol sa sigalot ng inyong pamilya. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Nung nagkausap kami ni Aling Ason, nag-imbestiga din ako at nakausap ko si Kuya. Inamin niya ang kasalanang nagawa niya. Nakahanda siyang pagdusahan yun sa mahabang panahon. Ang sakit lang isiping akala ko inosente siya. Kaya ako napadpad sa lugar na ito para mag-ipon at piyansahan siya. Pero napagtanto kong tama lang ang naging desisyon niya. Sana po mapatawad niyo ang kuya ko. Hindi siya likas na masama. Kailangan lang namin ng pera noon kaya siya napasubo. Yung mga pinapadala niya pala sa amin noon mula sa mga ganong trabaho. Hindi ko alam kung anong aking sasabihin. Nang gabing saksakin ako ng isa sa mga pangahas na lalaki, humarang si Dominic. Siya ang nasugatan at hindi ako. Nang mapagtanto niyang duguan na siya, kinuha niya ang pinakatatago niyang baril at binaril naman ang isa sa mga lalaki. Hindi ko na matandaan kung sino yon. Basta nagtakbuhan na sila. Nakatakas ang isa sa mga inutusan ni Aling Ason. Naiwan ang baril. Yung 2 inutusan naman ng kaaway ng pamilya namin na corner ng mga pulis at hindi na nakatakas. Hindi ko alam na isa pala sa kanila ang kuya mo. Hindi pa din magbabago ang katotohanan na si Dominic ang pumatay sa kuya ko. Hindi ko mapapatawad kahit na ang kaluluwa niya. Huwag mong sabihin yan, Sally. Hindi mo ba nakikita? Kami-kami lang ang involved sa gulong ito. Pero nadamay ka, ang tatay mo, si Jenica. Hindi ko inaasahan na ganito kaliit ang mundo para magkita-kita tayo rito. At marahil, tadhana na ang kumilos dahil may kailangan tayong gawin para malinawan tayo sa lahat ng mga nangyayari. Anong ibig mo sabihin, ate? Siguro, nangyari ito dahil may dahilan. Ang magpatawad. Kailangan nating tanggapin ang ating mga pagkakamali. Hindi lang si Aling Ason ang mayabang sa pagkakataong ito, Sally, kundi tayong lahat. Hindi magugulo ang buhay namin kung hindi dahil sa matandang yan. Ngayon kung sa tingin mo ay mali ang ginagawa ko, hala magkampihan kayo! Nanggagalaiti niyang saad. Ni hindi na namin siya napigilan ng sapilitan niyang hinila ang kanyang bag at lumabas na ng bahay. Sinubukan man namin siyang sundan, alam kong magkakaroon lang ng iskandalo kaya minabuti na namin na hayaan na lamang siya. Napaiyak ako sa labis na kalungkutan. Nilapitan naman ako ni Ate Mandy. Alam mo, Jen, proud ako sa'yo kasi ang tapang mo. Alam mong magiging miserable ang buhay namin dahil sa nangyaring gulo pero hindi ka nag-atubiling sabihin sa amin ang totoo. Sinabi ko din po ito kay Aling Ason pero naiintindihan din niya ako. Sabi niya may mga bagay daw na nagagawa ang isang tao dahil kailangan lang. Tsaka tapos na daw yun. Ngayon ko na napatunayan na nagbago na nga si Aling Ason. Iba na kasi siya magsalita eh. Nag-iingat na siya, hindi na siya mayabang. Ginagawa niya lamang daw yon dahil ayaw niyang magmukhang kawawa. Alam ko yon.
At kung ang pagkakalapit namin ngayon ang binigay na pagkakataon para lubusan kaming magkapatawaran, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Gagampanan ko ang pagiging anak na hindi na nagawa pa ni Dominic nang mamatay siya. Maraming salamat ate at sana mapatawad mo kami ng kuya. Pinagbayaran na ng kuya mo sa kulungan ang pagkakasala niya. Ikaw naman, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Hindi mo naman alam na ganoon ang nangyari eh. Pasalamat na lang tayo na ganito ang nangyari. Kasi kahit nasaktan tayo, nawalan, naging matatag naman tayo. Alam kong hindi tayo susuko sa bawat pagsubok. Sa pagkakataong ito, niyakap ko si Ate Mandy. Umiiyak akong nagpapasalamat sa kanyang kabutihan, sa naging pag-intindi niya sa akin. Malaking bagay na naging open kami sa bawat isa dahil alam namin na ito naman talaga ang tamang gawin. Dinalaw namin ulit si Aling Ason ng mga sumunod na araw. Nagulat kami nang makitang halos mata na lang ng ginang ang gumagalaw, ni hindi na niya kayang magsalita. Ang katawan niya halos dumikit na sa higaan sa sobrang nipis. Hindi ko na kayang pagmasdan ito. Kailangan may gawin ako. Tutulong ako ate. Hinawakan ni Ate Mandy ang kamay ng matanda. Nakakapanghinayang lang. Noong pareho pa silang malalakas, halos magpatayan sila. Ngayong lugmok na ang isa, tsaka pa nila ipinapakita kung gaano kahalaga ang buhay ng isa't isa. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana. Maghahanap ako ng halamang gamot na pwede kong gamitin para mabawasan man lang ang kirot na nararamdaman ni Aling Ason. Saan ate? Paano? Kung makukuha ko lang sana sa kanyang mga bagay na ginamit ni Sally para lagyan ng sakit si Aling Ason. Sa pamamaraang yun, pwede ko pang mabawi ang sumpa kahit hindi ako ang may gawa. Nag-isip ako at nagningning ang mga mata nang maalala ang lutuan. Malakas ang kutob kong naroon ang mga gamit ni Aling Ason na naging kasangkapan ni Sally sa pambabarang. Kaagad kong inaya si Ate Mandy pauwi ng bahay. Kailangan naming kunin ng mga yon bago pa man maisipan ni Sally na bumalik. Mabuti na lang wala na siyang susi na magagamit sa pagbubukas ng pinto. Kailangan lang namin maging maingat sa bawat galaw namin. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Nilapitan ko kaagad ang lutuan pagkabukas ni Ate Mandy ng pinto. Kahit maalikabukan ako, okay lang. Kinalkal ko ang lutuan at kinuha ang mga abo. Itinabi ang mga kaldero at hinanap ang pamilyar na itsura ng telang yon. Mabuti na lang nahanap ko ito kagad. Nasa pinakailalim na bahagi ng tambakan ng panggatong. Ipinakita ko ito kay Ate Mandy. Tumango naman siya kaagad. Ako nang bahala rito, Jenica. Sige ate. Nagpakuha siya sa akin ng planggana. Binuhusan niya ito ng langis na gawa niya. Dinasalan at pinataka ng kandila. Aniya, sa mga pagkakataong ito, napapaso na si Sally. Hinihiling niya na tanggalin na ang barang dahil ibabalik niya sa dalaga ang ginawa nito kung hindi pa niya pagagalingin si Aling Ason. Ako naman, kabadong nakaupo sa isang tabi. Kinakabahan sa lahat ng mga pwedeng mangyari. Abot langit ang dasal ko na sana maging okay din ang kalagayan ni Aling Ason. Hindi ko na pinagmasdan pa ang mga ibang ginawa ni Ate Mandy. Tumalikod na lamang ako at nagtungo sa ikalawang palapag ng bahay. Sa nakaawang na kwarto ni Sally ako dinala ng aking mga paa. Sa may kama, nagulat ako nang makitang may iniwang sulat doon na sa tingin ko ay para kay Ate Mandy. Kapangahasan mang matatawag, binasa ko ang nilalaman nun. Tama nga ako, kay Sally nga galing. Humihingi ang dalaga ng kapatawaran sa ginawa niya. Pero nahihirapan siyang tanggapin ang naging kapalaran ng kapatid niya. Lahat gagawin ni Sally para magbayad ang kailangan magbayad. Habang pinoproseso sa aking utak ang lahat ng mga nababasa ko, malinaw kong naiintindihan na kahit isa pang mananambal si Ate Mandy, wala siyang magagawa para gamutin si Aling Ason. Pinag-alaya ni Sally ng dugo ang bawat karamdaman na ibinigay niya sa matanda. Kamatayan lang ang sagot para makalaya ang ginang sa sumpa. Napaiyak ako, lalo na at napansin kong nagre-ring na ang cellphone na nasa bulsa ko. Kinuha ko yon at sinagot ang tawag.
Halos mawalan ako ng ulirat nang magpakilala ang isang staff ng ospital at ipinaalam na pumanaw na si Aling Ason kaninang 10:00 ng umaga. Yun ang oras ng pagbiyahe namin pauwi dito sa bahay. Sinubukan pa pala siyang i-revive pero sumuko na ang katawan niya. Nakakatawa lang na kung kailan wala na ang matanda at saka pa idineklara ng doktor na kanser ang nagpapahirap sa katawan nito. Isang uri ng kanser na hindi kaagad nakikita. Sa ngayon, nasa morgue na raw ang bangkay at naghihintay na lang ang desisyon ng mga kamag-anak kung ano ang gagawin sa katawan. Dali-dali akong bumaba sa silong. Ate Mandy! Shh! Huwag mo muna akong istorbohin. Kailangan kong bigyan ng leksyon si Sally. Ate, tama na! Please! Huwag ka kasing makulit, Jen. Ngayon lang to. Wala na tayong oras. Kapag hindi ko to ginawa, mamamatay si Aling Ason. Ate, patawarin mo ko. Pero kailangan mong malaman ito. Tumawag ang taga-ospital. Hinihintay nila ang desisyon mo tungkol sa gagawin sa katawan ni Aling Ason. Pumiyok pa ang aking tinig nang banggitin ko ang pangalan ng ginang. Aminado akong naiinis ako sa kanya noon. Kulang na lang makipagsabunutan ako kahit malaki ang agwat ng edad namin. Sa maikling panahon, nakilala ko si Aling Ason. Nalaman ko kung ano ang saloobin ng puso niya. Hindi lang siya basta nangaaway sa mababaw na dahilan. May pinagdadaanan siya. Katulad ko na kailangan maging palaban para mabuhay sa lugar na ito. Kagaya din ni Ate Mandy na akala ko inaapi-api lang ng walang rason na may malalim din palang pinanghuhugutan. Wala kaming pinagkaiba kay Sally na alam kong siyang naging dahilan ng pagkamatay ni Aling Ason. Hindi ko siya masisisi. Labis din siyang nasaktan sa pagkawala ng kuya niya. Hindi ko alam kung sino ba ang tunay na biktima rito. Sa lahat ng pinagdaanan namin, lahat ay naapektuhan. Wala akong nagawa kundi ang yakapin si Ate Mandy nang tahimik siyang umiyak. Napakahabang panahon na ginugol ko para magtanim ng sama ng loob kay Aling Ason. Sa halip na tawagin siyang nanay dahil ina siya ng kinakasama ko, hindi man lang ako nagpakita ng respeto sa kanya. Bibig niya lang naman ang maingay eh. Alam mo ba yun? Ate, hayaan na nating matahimik si Aling Ason. Masakit man, wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Kesa naman magdusa siya, hindi ba? Nakakapagsisi lang kasi. Humingi ako ng sorry sa kanya, oo. Pero hindi man lang ako nakabawi. Hindi ko man lang siya nagamot. May rason ang lahat, ate. Kailangan lang natin maging matatag. Hinayaan ko siyang umiyak ng umiyak hanggang sa mahimasmasan na siya. Pagkatapos, magkasama ulit kaming bumalik sa ospital. Inasikaso ni ate ang labi ni Aling Ason. Wala naman siyang ibang malapit na kamag-anak, pero tinawagan namin ang asawa niya. Umuwi naman ang lalaki, pero ayun nga, ipinagkatiwala na niya kay Ate Mandy ang tungkol sa pagpapalibing sa ginang. Hindi kasi nakapagpaalam ng maayos ang matanda sa kanyang amo sa abroad. Naiintindihan naman ni Ate Mandy ang sitwasyon nito. Sa lamay ni Aling Ason, hindi namin inaasahan na dadalaw ang ama at ina ni Ate Mandy. Ayaw pa sana kausapin ng huli ang mag-asawa, pero dumating ang isa sa mga lalaking inutusan ni Aling Ason na bantayan noon sina Dominic at Ate Mandy. Yung kasamahan ng kuya ni Sally na basta na lang nawala. Ipinaliwanag niya ang lahat ng mga nakita at narinig niya. Nalaman namin na nalulung pala sa sugal ang tatay ni Ate Mandy kaya sila nakatagpo ng kaaway. Nagkaroon kasi ng malaking utang ang kanyang ama na nahirapan silang pagbayaran. Si Ate Mandy na lang sana ang inaasahan nila na makakaahon sa kanila sa hirap. Ang kaso lang, nakipagtanan ng babae sa anak ni Aling Ason. Doon na nagsimula ang kanilang hindi pagkakaintindihan na sa mga sandaling ito'y natapos kaagad lahat. Namatay man ang ginang, nagkapatawaran naman sina Ate Mandy at ang mga magulang niya. Alam kong hindi naging madali ang lahat, ate, pero masaya ako para sa'yo.
Ako man, Jen, hindi ko akalain na mangyayari pa sa buhay ko ang ganito. Akala ko tatanda na lang ako na itinatakwil pa din ng aking mga magulang. Malaking bagay ang nagagawa kung mananatili tayong mapagkumbaba. Tama ka, ate, at ganun din ang gagawin ko. Kakausapin ko ang aking mga magulang. Ipapaliwanag ko sa kanila ang ginawa ni kuya. Alam ko naman na mapapatawad din nila ang kapatid ko. At gusto kong malaman mo na pinapatawad ko din ang kuya mo sa nagawa niya. Ako man ay napaiyak sa bawat eksena na aking nasaksihan. Napatunayan ko na kahit gaano pala kabigat ang kasalanan ng isang tao, kung papalayain lang natin ang ating mga sarili sa galit at puot, tunay tayong makakapagpatawad. Lalo na kung nasa ating puso ang presensya ng Panginoon. Sa ngayon, nasa abroad na po si Ate Mandy. Mga 2 taon na siya doon. Hindi na siya nakapag-asawa pa. Pero ako ang nagsisilbing caretaker ng bahay niya dito sa Dumaguete City. May mga bagong tenants, minsan hindi rin nagkakasundo, pero proud ako sa sarili ko na napagbabati ko naman sila. Masasabi ko na hindi na akong dalagang minsan na nakikipagbasag ulo sa mas malaki ang edad sa akin. Napatunayan kong nag-mature na rin ako. Marami nang nagbago. Pero lagi nating tatandaan na lahat ng ginagawa natin ay may kaakibat na parusa kung masama man ito. Ang mabubuting gawain naman ay may tiyak na gantimpala. Lagi tayong maging mabuting tao. Piliin nating maging mabuti nang sa ating paglisan, tayo naman ay maaalala ng ating mga anak, apo at mga kaapu-apuhan pa bilang isang mabuting tao na may puso at maawain sa kapwa. Gaano man kalaki ang nagawang pagkakamali sa atin. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay sumundot sa ating mga puso itong aking kasaysayan. Hanggang sa muli at more power po sa inyong channel. Naway kapulutan nyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.